Papasok na po yung 2024. Sana po isama niyo po sa inyong New Year's resolution yung pagtuunan po natin ng pansin, yung nutrition po para sa ating pamilya, lalong-lalo na po para sa mga anak po natin. Alam naman po ng lahat ng mga magulang kung ano ang healthy at hindi healthy na pagkain. Kaso nahihirapan lang po talaga tayo na ipatupad tamang dieta po para po sa ating anak. Ang mga bata po kasi ay mapili na po sa kanilang mga pagkain at hindi na po talaga sila masyadong nag-i-eksperimento sa mga bagong pagkain at karamihan po sa kanila ay hindi na rin po talaga kumakain ng gulay. At kung kumakain man po ng gulay ay piling-piling mga gulay lang din po. At saka hindi lang yon. Kaya naman, talagang gustong-gusto nilang kumain ng mga junk food na yan dahil po ang laman po niyan ay asin, taba, asukal at itong mga ito ay nagre-release po yan ng dopamine. At itong dopamine po ang sanhi kung bakit po ay talagang nananabik po silang kainin ulit yung mga pagkain na yan. Ang mga magulang naman po ay gusto naman na junk food din yung mga inihahain dahil unang-una ay readily available ito. Mura na, pagkatapos po mabilis po siyang iserve. Dahil mga instant karamihan, di po ba? Wala masyadong hassle at syempre po yung mga magulang ngayon ay busy na po talaga. Kaya mas gusto na rin ng mga magulang na mga ganitong klaseng pagkain nga ang pinapakain din nila sa kanilang mga anak. Ang problema sa mga junk food tulad ng pizza, ng noodles na yan, ng mga burger, ng mga chips, ng mga crackers po, ay wala po itong fiber, wala po itong mga sustansya, wala po itong mga vitamina, wala po itong mga minerals. At yung mga mahahalagang sustansya na maari magsuporta ng pisikal at mental na pag-unlad ng mga bata. Ang pagkain po ng mga junk food na ito ng ilang beses po sa isang linggo ay maaari humantong sa kakulangan po ng nutrisyon ng mga batang ito. Mas tataas po ang panganib na magkakaroon po ng malalang sakit ang mga batang ito pagdating po ng panahon. Ang pagkain din ng mga junk food na ito ay nagdudulot ng labis na katabaan sa mga bata. At ito po ay isang epidemya na po sa buong mundo. At nakakabahala na po talaga dahil tumataas talaga yung prevalence ng obesity po sa mga bata. At ito po ay sanhi ng mga diabetes, ng mga high blood na yan, mga sakit sa puso at kung ano-ano pang sakit later in life. Bakit nga ba ang junk food po ay naging makabuluhang kontributor sa epidemyang ito? Dahil po ang mga junk foods po ay processed na po masyado. Wala po itong sustansya, sobrang taas po ng mga calories, mataas sa asukal, mataas sa taba, mataas po sa trans fatty acids, mga preservatives, mga food coloring at kung ano-ano pang mga sangkap. Ang kalusugan po ng ating anak ay may malalim na epekto sa cognitive well-being ng ating mga anak, sa immune system po nila, sa metabolic health at sa iba pang mahahalagang function ng kanila po mga katawan. Paano po ba malabanan ng mga magulang ang masamang epekto ng junk food na ito? Unang-una po, pag babies pa po sila, lalong-lalo na po pag sila po ay kumakain na ng solid, ay dapat po ugaliin po natin at i-train po talaga natin na kumain po ng mga gulay at masustansyang pagkain yung ating mga anak. Dapat po pag tayo po ay nagpe-prepare ng ating mga pagkain para po sa ating mga anak, ugaliin po natin na magsama po tayo ng mga high fiber food tulad na lang ng mga cereals, grains, nuts, seeds, soya, fruits, vegetables, meat, fish. Kumbaga po, balanse po talaga yung mga pagkain na ipapakain po natin sa ating mga anak. Kailangan po natin maging creative at mag-create po tayo ng mga recipe na talaga namang kagigiliwan nila, magugustuhan nila, masasarapan po sila sa ating niluluto at higit sa lahat ay masustansya din po ang mga ito.